Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa mag-asawang sina David at Amy na naglalakbay pauwi sa lugar kung saan ipinanganak si Amy, napag-alaman na nagdesisyon silang lumipat doon dahil sa trabaho ni David bilang isang manunulat na nangangailangan ng tahimik na lugar upang makapag-focus sa pagtatapos ng kanyang sinusulat. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, huminto sila sa isang maliit na bar para mananghalian. Hindi inaasahan, sa lugar na yun ay nakatagpo ni Amy si Charlie, ang dati niyang kasintahan. Nalaman ni Charlie na lilipat sina David at Amy sa lumang bahay na pag-aari ng yumaong ama ni Amy. Nag-alok si Charlie na tumulong sa pag-aayos ng mga sirang bahagi ng bahay. Sinabi rin niya na nagtatrabaho siya ngayon bilang construction worker kasama ang ilan niyang kaibigan. Agad na tinanggap ni David ang alok nang marinig yun. Makalipas ang ilang sandali, biglang naging maingay ang bar. Nakipagtalo ang may-ari ng bar sa isang lalaking nagngangalang Tom na labis ng lasing ngunit ayaw tumigil sa pag-inom. Kilala si Tom bilang isang napakabastos at makasariling lalaki. Siya ang coach ng football team sa maliit na bayang yon. Mabuti na lamang at dumating ang isang sheriff na nagngangalang John at agad na pinatigil ang gulo. Mula sa pangyayaring yon, nagsimulang magkaroon si David ng ideya tungkol sa pagkatao ng mga tao sa bayang yon. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni David at Amy ang kanilang paglalakbay. Sa tabi ng bahay ay may isang bodega na sira na ang bubong. Nagdesisyon silang tumira sa bahay na yun dahil napakatahimik ng lugar, isang bagay na lubhang kailangan ni David para sa kanyang trabaho. Sa loob ng bahay ay mayroon pa ring mga klasikong gamit kaya lalo itong nagustuhan ni David. Ginugol nila ang unang araw sa bahay sa pag-aayos ng mga bagong dating nilang gamit mula sa paglipat. Kinabukasan ng umaga, nagulat si David nang makita si Charlie kasama ang kanyang mga kaibigan na nagsimula ng ayusin ang bubong ng bodega nang hindi muna nagpapalam. Agad na pumunta sa kanila si David na inaantok pa. Sinabi ni David na masyado silang maagang dumating, at napakalakas din ng musikang pinapatugtog nila kaya nakakaistorbo sa kanyang pagtulog. Makalipas ang ilang sandali, nagtaka si David kung bakit tumigil na sa pagtatrabaho sina Charlie at ang kanyang mga kaibigan kahit hindi pa tanghali. Sinabi ni Charlie na pupunta sila ng kanyang mga kaibigan sa Pangangaso at ipagpapatuloy na lamang nila ang pag-aayos ng bubong kinabukasan. Naiinis si David ngunit wala siyang nagawa kundi manahimik. Nang gabing yun, sa unang pagkakataon, nagtalik sina David at Amy sa kanilang bagong bahay. Samantala, sa bar, muling gumawa ng gulo si Tom. Binalaan niya ang isang lalaki na tigilan na ang paglapit sa kanyang anak na babae na si Jenny. Mabuti na lamang at muling napakalma ni Sheriff John ang gulo. Kinabukasan, nang bagong uwi si Amy mula sa morning jogging, pinagmamasdan siya nina Charlie at ng kanyang mga kaibigan nang may malalaswang tingin. Ikinwento ni Amy kay David na pinagmamasdan siya ng mga construction worker. Nang marinig yun ni David, iminungkahi niyang magsuot si Amy ng mas nakatakip na damit. Nasaktan si Amy dahil para sa kanya, ganoon lamang siya manamit para sa kanyang asawa. Pagkatapos ay nagbiro si David na kung ganoon, wala naman siyang dahilan para mahiya kapag tinitingnan siya ng ibang tao dahil madalas na rin naman siyang nakikita ni David nang walang damit. Labis na nagalit si Amy sa sinabi niya, agad siyang pumunta sa bintana at sinadyang ipakita ang kanyang dibdib sa mga construction worker upang hindi na sila mausisa. Kinabukasan, dumalo sina David at Amy sa simbahan upang makiisa sa panalangin. Ngunit habang nagpapatuloy ang seremonya, nakaramdam si David ng init at nagdesisyong lumabas upang maghintay sa kotse. Nakita siya ni Charlie at sinundan siya palabas. Doon ay pinayuhan niya si David na magpakita ng mas maayos na asal sa isang lugar ng pagsamba. Hindi inaasahan, humingi ng tawad si David. Ngunit pagkatapos noon, pinaalalahanan ni David si Charlie gamit ang isang talata sa Biblia na nagsasabing hindi dapat pagnasaan ng isang tao ang asawa ng iba. Nang marinig yun, agad na napagtanto ni Charlie na alam ni David ang kanyang nararamdaman kay Amy. Makalipas ang ilang araw, dumalo sina David at Amy sa isang football game sa bayan. Doon ay nakatagpo nila ang ilang dating kaibigan ni Amy. Isa sa kanila ay si Jenny, ang anak ni Tom. Noong una ay normal lamang ang laro, masiglang nagtipon ang mga residente upang suportahan ang kanilang koponan. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon nang makita ni Tom si Jeremy na nakatayo hindi kalayuan sa kanyang anak. Walang pag-iisip, agad na sinalakay ni Tom si Jeremy sa harap ng maraming tao. Nang makita si Jeremy na binubugbog, agad na sinubukan ni Amy na awatin at tulungan siya. Ngunit lalo lamang nitong ginulo ang sitwasyon. Sa huli, napilitan si David na iuwi si Amy. Pinagsabihan din ni David ang kanyang asawa na huwag makialam sa problema ng ibang tao. Nang gabing yun, nagulat si David sa isang nakakatakot na tanawin sa loob ng bahay.
kung saan natagpuan nilang patay at nakabitin sa loob ng aparador ang alagang pusa ni Amy. Agad nilang pinaghinalaan sina Charlie at ang kanyang mga kaibigan bilang mga gumawa nito. Ngunit wala silang anumang ebidensya upang akusahan sila. Kinabukasan, sinadyang imbitahan ni David at Amy sina Charlie at ang kanyang mga kaibigan upang uminom sa kanilang bahay. Ang tunay nilang layunin ay makakuha ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng pusa. Ngunit kalmado lamang sina Charlie at ang kanyang mga kaibigan at sinabi nilang wala silang alam. Sa pagkakataong yon, inaya pa ni Charlie si David na mangaso sa kagubatan dahil nagsimula na ang hunting season. Dahil ayaw ni David na ituring siyang duwag, tinanggap niya ang imbitasyon. Kinabukasan ay nagtungo sila sa kagubatan upang mangaso. Pagdating doon, naghiwa-hiwalay sila upang maghanap ng mga hayop na huhulihin. Ngunit unti-unting hinayaan si David na lumayo ng mag-isa sa loob ng kagubatan nang hindi niya alam na planado na pala ang lahat ni Charlie. Habang palalim ng palalim ang pagpasok ni David sa kagubatan, pumunta naman si Charlie sa bahay ni Amy at sapilitang pumasok dito. Dahil nag-iisa lamang si Amy, hindi niya kayang labanan si Charlie, hanggang sa tuluyan siyang mapasailalim nito. At mas malala pa, naroon din pala si Norman at sumali rin sa pangyayari. Samantala, sa kagubatan, matagumpay na nakabaril si David ng isang hayop na kanyang hinuhuli. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nakatagpo niya si Sheriff John na nakitang may dala siyang baril. Pinagsabihan ni John si David dahil ayon sa kanya ay hindi pa nagsisimula ang hunting season. Nagulat si David nang marinig yun at doon niya napagtantong niloko siya ni Charlie. Galit na umuwi si David at nadatnan niya si Amy na tahimik na nakaupo sa ibabaw ng kama. Nanatiling tahimik si Amy at hindi niya kayang sabihin na sinalakay siya ng mga construction worker. Hiniling ni Amy kay David na agad silang lumipat sa lugar na yun dahil hindi na siya komportable sa presensya ni Charlie at ng kanyang mga kaibigan. Ngunit tumanggi si David dahil gusto niya ang lugar na yun at hindi pa tapos ang kanyang sinusulat. Nang gabing yun, sinubukan ni David na aliwin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pag-aya kay Amy na manood ng football game sa bayan. Ngunit sa buong laro, kitang-kita na balisa si Amy at na-trauma dahil sa nangyari noong nakaraan, lalo na nang makita niya sina Charlie at Norman na naroon din at patuloy siyang pinagmamasdan mula sa malayo. Samantala, palihim na nakipagkita si Jenny kay Jeremy. Sinubukan niyang akitin si Jeremy at dinala siya sa isang bakanteng locker room. Ngunit nang may gagawin na sana si Jenny, biglang narinig ang malakas na boses ni Tom sa labas habang tinatawag ang kanyang anak. Dahil sa takot, natarante si Jeremy at tinakpan ang bibig ni Jenny upang hindi ito makagawa ng ingay. Ngunit hindi niya namalayang dahil sa ginawa niya ay nawala ng hininga si Jenny at namatay. Nang makita ni David na lalong hindi komportable si Amy, nagdesisyon siyang iuwi ang kanyang asawa mula sa stadium. Ngunit habang nasa biyahe, biglang nakabangga ang kanilang sasakyan ng isang tao at lumabas na yun pala si Jeremy na tumatakbo ng takot. Dahil sa pagkataranta, dinala ni David at Amy si Jeremy sa kanilang bahay. Samantala, nang makita ni Tom na patay na ang kanyang anak na babae, agad siyang nagalit ng husto. Nang malaman ni Tom kung sino ang gumawa nito, humingi siya ng tulong kina Charlie at sa kanyang mga kaibigan upang hanapin si Jeremy. Sa oras na yun, naghinala si Charlie kay David na biglang umalis sa stadium. Pagdating nila roon, agad na sumigaw si Charlie mula sa labas ng bahay at hiniling kay David na agad na isuko si Jeremy. Nang marinig yun ni David, napagtanto niyang dumating na ang isang malaking problema. Mahinang sinabi ni David kina Amy at Jeremy na umakyat at magtago sa itaas. Samantala, sa ibaba, sinubukan ni David na harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Mula sa likod ng pinto, sinubukan ni David na makipag-usap at pakalmayan sina Tom at ang iba pa upang hindi sila gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Ngunit lalo lamang nagalit si Tom sa mga sinabi niya. Nagsimula nang mawala ng pasensya sina Charlie at ang kanyang mga tauhan at pinilit si David na isuko agad si Jeremy. Mabuti na lamang at bumaba si Sheriff John mula sa kanyang sasakyan at agad na pinakalma ang sitwasyon. Hiniling niya kina Charlie at Tom na ibaba ang kanilang mga armas. Pagkatapos ay mariing tinanong ni Sheriff John kung ano ba talaga ang nangyari. Galit na sinabi ni Tom na itinago ni David at Amy si Jeremy sa loob ng bahay, ang taong pumatay sa kanyang anak na babae. Nang marinig yun, tinawag ni Sheriff John si David mula sa harap ng bahay upang ipaliwanag ang totoong nangyari at nangakong titiyakin ang kanyang kaligtasan. Ngunit mula sa loob ng bahay, tumanggi si David dahil napakadelikado ng sitwasyon. Natatakot si David na kapag inilabas niya si Jeremy, agad itong papatayin ni Tom na galit na galit. Nang marinig ang pagtanggi na yun, tuluyan ang sumabog ang galit ni Tom. Walang sabi-sabi,
itinaas ni Tom ang kanyang baril at binaril si Sheriff John na humaharang sa kanyang daan hanggang sa mamatay. Pagkatapos noon, inutusan ni Tom sina Charlie at ang kanyang mga kaibigan na hulihin ang mga taong nasa loob ng bahay. Binuhusan ni Norman ng gasolina ang bodega sa tabi ng bahay at sinunog ito. Hindi nagtagal ay kumalat ang apoy hanggang sa sasakyan ni David na nakaparada malapit sa bodega. Samantala, sinubukan ni Chris na pumasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana, ngunit nang susubukan na niyang pumasok, agad siyang pinigilan ni David gamit ang nail gun hanggang sa tuluyang mamatay si Chris. Nang makita nilang namatay ang kanilang kasama, sinubukan nilang gibain ang pader ng bahay gamit ang kanilang sasakyan. Dahil sa malakas na banggaan, tuluyang bumagsak ang pader ng bahay at nakapasok sila. Ngunit handa na pala si David na harapin sila gamit ang isang baril. Matagumpay na napatay ni David si Tom. Samantala, muling sinubukan ni Norman na saktan at atakihin si Amy. Mabuti na lamang at agad na dumating si David. Nang makita ni Charlie ang ginawa ni Norman, hindi rin niya ito sinang-ayunan at agad niyang tinutukan ng baril si Norman. Ilang sandali silang nagtutukan ng baril hanggang sa tuluyang sumuko si Charlie at ibinaba ang kanyang baril. Sa pagkakataong yun, nagkaroon ng pagkakataon si Amy, mabilis niyang inagaw ang baril kay Charlie at walang pag-aalinlangan niyang binaril si Norman hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan nina David at Charlie. Sa kanilang pag-aaway, natalo si David sa lakas ni Charlie at napigilan siya nito hanggang sa muntik na siyang mapatay. Nang susubukan ng barilin ni Charlie si David, biglang dumating si Amy at pinigilan siya sa pamamagitan ng pagtutok ng baril. Sinubukan ni Charlie na pakalmayan si Amy at hinikayat siyang ibaba ang kanyang baril, ngunit hindi niya namalayang ang sandaling yun ay naging pagkakataon para kay David. Mula sa likuran, palihim na kinuha ni David ang isang hunting trap na inihanda niya at inilagay ito mismo sa ulo ni Charlie hanggang sa mamatay. Sa gayon, sina Charlie at lahat ng kanyang mga kaibigan ay tuluyang namatay sa kamay nina David at Amy. Makikitang naglalakad si David palabas ng kanilang bahay na puno ng sugat at pagod ang kanyang katawan. Saglit siyang huminto at tiningnan ang kanyang bodega na matinding nasusunog, at dito nagtatapos ang pelikula.